Bumagsak ang kapangyarihan at kasikatan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia mula nang gawin niya ang mapanganib na desisyon na salakay ng Ukraine noong 2022. Na-isolate ang kanyang bansa, nasira ang kanilang ekonomiya. Hindi nagtagumpay ang kanilang hukbo sa halos wala sa mga ipinahayag nitong layunin. At ngayon lang siya naging ganito kahinaan. Pero si Putin ay palaging may isang napakahalagang sandigan na pinanghahawakan. Langis. Ang langis, na siyang dugo ng pandaigdigang ekonomiya, ay matagal ng pangunahing export ng Rusya, nagdadala ng sapat na pera upang suportahan ang naghihingalong pananalapi ng bansa at panatilihing umaandar ang makinarya ng digmaan ng Kremlin. Sa malas para kay Putin, maaaring mawala na ang sandigan niya. Winakasan ng Ukraine ang sektor ng langis ng Rusya at hindi na ito may babalik. At hindi naman sa hindi binalaan si Putin. Matagal lang malinaw ang layunin ng mga puwersa ng Ukraine. Sa katunayan, matagal na nilang pinupuntirya ang mga bahagi ng infrastruktura ng langis ng Rusya, tulad ng mga refinery, planta ng produksyon ng langis, mga pasilidad ng imbakan, mga tanker at mga pipeline, simula pa noong mga unang yugto ng digmaan. Pero mas tumindi pa noong 2025 nang mas marami silang inatake sa pinakamahalagang bahagi ng sektor ng enerhiya ng Kremlin. Paulit-ulit na may ulat ng mga pangunahing oil refinery na nasusunog o mga tanker na pinapasabog dahil sa drone attacks at missile strikes sa gabi. Paulit-ulit, nakita ng Rusya na di mabilang na galon ng langis ang literal na nasusunog at nagiging usok. Kaya napipilitan silang panuurin habang patuloy na lumiit ang kanilang produksyon at kapasidad sa pag-export, na direktang nakaapekto sa kanilang kita. Ginawa nilang lahat para ipagtanggol ang mga lugar na ito, naglagay ng air defense at tinawag ang mga reservist sa desperadong pagtatangkang bantayan ang critical na infrastruktura at pigilan ang karagdagang pag-aantala. Pero hindi pa rin gumana. Tuloy ang mga pag-atake at hindi napapahinga ang Ukraine. Sa katunayan, kabaliktaran pa ang nangyayari. Lalo pang pinatindi ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake at patuloy na dinaragdagan ang presyon sa pinakamahalagang industriya ng Russia. Tinawag ito ng Reuters at iba pang media bilang pinakamalalang pagkaantala ng supply ng langis sa modernong kasaysayan ng Russia na suportado ng datos. Ayon sa mga ulat, bumaba ng 40% ang kapasidad ng Russia sa pag-export ng langis. Katumbas ito ng humigit kumulang 2 milyong bariles bawat araw. Araw-araw, 2 milyong bariles ng langis mula Russia ang dati nitong ibebenta sa iba't ibang bansa na nagbibigay ng malaking kita sa kanilang ekonomiya bawat taon. 2 milyong bariles na tumulong magpakain sa makinaryang pandigma ng Kremlin na napapahintulot sa Russia na patuloy na magpagasolina sa kanilang mga sasakyan, magbayad ng sweldo ng kanilang mga sundalo, at gumawa pa ng mas maraming bomba, missile, at drone na ipapaputok sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Isang mahalagang pinagkukunan ng kita at suporta na lubang nabawasan dahil sa Ukraine. At hindi ito nangyari biglaan. Ito ay resulta ng isang matagal ng kampanya na kinabibilangan ng sunod-sunod na tumpak na pag-atake, nangangailangan ng dalubhasang pagpaplano at perpektong pagsasagawa. Ang mga pag-atake ay naganap noong 2025 at nagpatuloy hanggang 2026, kung saan patuloy na natutukoy ng Ukraine ang bagong target, gumagawa ng plano upang sirain o pinsalain ito, at isinasagawa ang mga yon ng walang awang husay. Noong Marso 2026, nagkaroon ng malalaking pag-atake sa ilang mahahalagang pasilidad ng langis sa Rusya. Sa simula pa lang ng buwan, halimbawa, nagsagawa ang Ukraine ng pag-atake sa Novorossiysk Oil Terminal. Matatagpuan sa rehiyon ng Krasnodar Krai na nakaharap sa tubig ng Black Sea. Ang daungang lungsod na ito ay isang napakahalagang lokasyon para sa pag-export ng langis. Sa pasilidad ng langis ng Sheskharis, milyon-milyong bariles ang tinatanggap mula sa ibang mga refinery at iniimbak dito bago ikarga sa mga tanker. Karamihan sa mga tanker na iyon ay kabilang sa Shadow Fleet ng Russia, isang lihim na network ng daan-daang barkong pangtransportasyon. Patuloy na nagdadala ng langis palabas ng Russia at nagpapasok ng pondo sa bansa, lumalabag sa internasyonal na parusa para mapanatili ang digmaan. Noong gabi ng Marso 2, iniulat ng mga saksi na nasunog ang Sheskharis Oil Terminal matapos pasukin ng mga Ukrainian drone ang lugar. Kinumpirma ni Mayor Andrei Kravchenko ang pag-atake matapos mag-post ang mga residente ng larawan at video ng nasusunog na pasilidad online. Hindi pa ito ang unang beses na tinamaan ang pasilidad. Noong Nobyembre 2025, pansamantalang tumigil ang paglo-load ng langis sa Novorossiysk matapos atakihin ng mga Ukrainian. Ilang linggo matapos, muling tinamaan ng Ukraine ang pasilidad ng Sheskharis.
Mula ng huling pag-atake ayon sa ulat, ang oil terminal na ito na kayang magproseso ng 700,000 bariles ng langis kada araw ay malayo na sa pinakamataas na kapasidad ang operasyon. Ilang linggo lang ang lumipas. Noong Marso 16, iniulat ang panibagong matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Krasnodar Krai. Sa pagkakataong ito, sa bayan ng Lubyansk, na matatagpuan sa tabi ng ilog Bolshaya Laba, mahigit 300 milya o 500 kilometro ang layo mula sa mga frontline ng digmaan. Sa magdamag, bandang 2:00 ng madaling araw, kung magiging eksakto, tinarget ng mga crew ng drone ng Ukraine ang oil depot ng bayan, isang mahalagang bahagi na nag-uugnay sa mga pasilidad ng produksyon ng langis ng Russia sa mga operasyong militar sa frontline sa mga timog na rehiyon ng Ukraine. Nag-ulat ang mga lokal na Telegram channel na mga pagsabog malapit sa oil depot sa madaling araw, kasabay ng paglabas ng mga video at larawan ng apoy at makapal na usok sa itaas ng mga tangke ng imbakan ng gasolina. Ayon sa ulat, nagpatuloy ang sunog hanggang sa umaga at sa bawat minutong lumilipas, mas marami pang pinakamahalaga at pinakamahalagang yaman ng Russia ang nawawala. 4 na crew ng gumbero at mga tagapagligtas ang kinailangan para tuluyang makontrol at mapatay ang apoy gamit ang dagdag na tao. Pero sa oras na yon, nagawa ng pinsala at may paparating pa. Marso 21, 5 araw matapos ang pag-atake sa Lubyansk, muling umatake ang mga drone ng Ukraine. Namata ng kanilang mga drone sa impapawid sa itaas ng Saratov Oil Refinery sa timog-kanlurang Russia, rehiyon ng Saratov. Isa ito sa pinakamatandang oil refinery sa Russia na patuloy gumagana at pagmamayari at pinatatakbo ng kumpanyang pag-aari ng estado na Rosneft. Napakalaki nito, na may pambihirang dami ng napoprosesong langis na humigit kumulang 8 tuldok, 8 milyong tonelada. Mahalagang bahagi ito ng industriya ng langis ng Russia na gumagawa ng mahigit 20 uri ng mga panggatong at produktong chemical gaya ng gasolina, diesel at fuel oil. Gumagawa rin ito ng vacuum gas oil at technical na asupre, dalawang mahalagang sangkap para sa industrial na kompleks at makinarya militar ng Russia. Hindi na nakapagtataka na prioridad na target ng Ukrainian forces ang lugar na ito, na inatake na nila ng higit 12 beses mula simula ng digmaan. At ang pag-atake noong Marso, 21 isa sa pinaka-epektibo na nagpilit sa refinery na tuluyang itigil ang operasyon. Ayon sa Astra Telegram channel na sumipi sa mga opisyal na sanggunian mula sa Russian Ministry of Emergency Situations, nasira sa pag-atake ang isang secondary oil processing unit at malaking patayang tangke ng imbakan. Isang tangke ng diesel na may kapasidad na umaabot sa 10,000 tonelada ang nasunog din, at ang sumunod na sunog ay kumalat sa malawak na lugar na hindi bababa sa 4,000 at 300 square feet o 400 square meters. Bukod dito, bumagsak din ang mga debris ng drone sa kalapit na thermal power plant at nagdulot ng dagdag na pinsala. Lahat ng ito ay bunga ng masusing paghahanda at pagsisikap ng mga nangungunang koponan ng Ukraine sa drone warfare. Kabilang ang unang separate center, ika-400 at 14 na Magyar's Birch Brigade, at ika-400 at 13 Raid Regiment sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga koponan ng puwersang pananggulan ng Ukraine. Paulit-ulit at matinding na pinsala ang mga pasilidad ng Rosneft, gaya ng Saratov Refinery, kaya desperado na silang maghanap ng bagong paraan ng proteksyon. Kahit anong gawin nila, hindi pa rin gumagana. Walang anumang bagay na tila kayang pumigil sa mga drone ng Ukraine na parang kayang umatake kahit saan at kahit kailan, kahit pa sa mga lugar na daan-daang milya sa loob ng teritoryo ng Russia, sa mga lokasyon na sa teorya ay dapat ay ligtas. At mas malala pa ang darating sa Russia dahil may mga pag-atake pang nakaabang sa huling linggo ng Marso, 2026. Mas malalaki at mas mapanira kaysa nauna na nag-iwan sa industriya ng langis sa pinakadelikadong kalagayan sa maraming taon. Pero bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa nakasubscribe, na yon ang tamang panahon. Sa huling bahagi ng Marso, labis nang naapektuhan ng Rusya. Hindi lang patuloy na nahihirapan ang kanilang mga puwersang panlupa na makagawa ng malalaking pagsulong kung saan sunod-sunod nalilipol ang kanilang mga pangkat ng paglusob ng mga tagapagtanggol ng Ukraine, kundi pati ang kanilang oil infrastructure ay ilang beses na ring tinamaan ng matindi dahil sa mga drone ng Kyiv. Kasunod nito, inatake ang Primorsk Oil Terminal. Matatagpuan sa Leningrad region, malapit sa hangganan ng Russia at Finland, ang Primorsk, ang ikalawang pinakamalaking pantalan ng Russia sa Baltic, kasunod ng St. Petersburg. Mahalaga ng lokasyon ito para sa pag-export ng langis ng Russia sa Baltic Sea.
na umahawak ng 10-10 milyong bariles ng krudo at produktong petrolyo taon-taon. Dito nagtatapos ang Baltic Pipeline System at ito rin ang sentro ng mga kargamento ng Shadow Fleet ng Russia. Maraming pribadong tanker ang regular na pumapasok at lumalabas sa Primorsk Port. Nag-export ng krudo ng Ural sa labas ng opisyal na ruta na nagsisilbing iligal, ngunit kumikitang pinagkukunan ng kita para sa Kremlin. Kahit kaunting pinsala sa mahalagang lokasyon tulad nito, ay maaring magdulot ng malaking epekto sa mga kargamento ng enerhiya ng Russia at sa kalapit na infrastruktura. Hindi maliit ang layunin ng Ukraine. Gusto nitong pasiklabin ang daungan at magdulot ng malaking abala at pinsala hanggat kaya. Noong gabi ng Marso, 23 naglunsad ang puwersa ng Kiev ng sabayang malakihang pag-atake gamit ang maraming drone papuntang Primorsk. Bahagi ito ng mas malaking pag-atake kung saan iniulat ng mga opisyal ng Russia na halos 250 drone ang napabagsak sa Leningrad, Kursk, Moscow at Belgorod. Sa kabila ng depensa ng Russia, ilang drone ng Ukraine ang tumama sa kanilang mga target at nagdulot ng malaking sunog sa sentro ng pag-export ng langis. Inilikas ang mga tauhan at itinigil ang operasyon habang kumakalat ang apoy na nagdulot ng pinsala sa imbakan at mga pasilidad ng langis. Kinumpirma ng gobernador ng rehiyon Alexander Drozdenko na drone ang tumama sa tangke ng gasolina at nagdulot ng sunog. Nagpadala ng mga bumbero, ngunit nahirapan silang apulahin ang apoy at makikita sa social media ang makakapal na itim na usok mula sa pasilidad ilang araw matapos ang pag-atake. Kinumpirma ng satellite images na nasunog ang hindi bababa sa 4 na magkakahiwalay na tangke ng gasolina at kahit nag-operate muli ang pasilidad, maliit lang ang kapasidad nito. Noong Marso 25, bumalik muli ang mga drone at sinunog ang isa pang pantalan ng langis ng Russia, ang Ust-Luga. Kahit na nasa humigit kumulang 600 at 20 milya o 1,000 kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine, nagawa pa rin ng kamanghamanghang mga drone team ng Kiev na matagumpay na maipadala ang kanilang mga drone hanggang sa base na ito sa Baltic Sea, sa hilagang kanlurang bahagi ng rehiyon ng Leningrad sa Russia. Napilitan muling maghatid ng masamang balita si Gobernador Drozdenko na inihayag sa publiko na tinawag na naman ang mga bumbero sa panibagong sunog. Sinubukan ni Drozdenko paliitin ang epekto ng pag-atake. Pero ibang sinasabi ng mga ulat at larawang ipinost sa social media, kung saan binilang ng mga residente ang hindi bababa sa 10 pagsabog sa lugar. Ikinuwento rin ng mga lokal ang isang napakalaking nagliliwanag na apoy na nagbigay liwanag sa kalangitan sa gabi, kasabay ng isang tour ng itim na usok na pumuno sa hangin pagsapit ng madaling araw. Mula, tinarget ng pag-atake ang isa sa pinakaproduktibong bahagi ng industriya ng langis ng Russia. Kayang iproseso ng pantalan ng Ust-Luga ang halos 700,000 bariles ng langis araw-araw. Mahalagang lugar din ito ng produksyon na nagpoproseso ng hanggang 45 bilyong kubikometro ng natural gas taon-taon at gumagawa ng humigit kumulang 30 milyong tonelada ng liquefied natural gas o LNG, pati na rin ng milyon-milyong tonelada pa ng ethane at liquefied petroleum gas o LPG. Dahil napakahalaga ng lokasyong ito, ilang beses na itong naging target ng Ukraine. Ang unang malaking pag-atake ng security service ng Ukraine ay naganap pa noong Enero 2024 at sinundan ng pangalawang pag-atake noong Agosto 2025. Ang Marso 2026 na pag-atake, ang pinakabagong matinding dagok sa pasilidad na ito na matagal nang nahihirapan ayon sa ulat. Kinailangang ikordon at isarang buong terminal na nag-export din ng uling, butil at pataba habang nilalabanan ng mga bumbero ang apoy. Nahihirapan ang mga opisyal na maibalik sa operasyon ng daungan at maaring matagal bago ito bumalik sa halos pinakamataas nitong kapasidad. At ang bangungot ng langis sa rehiyon ng Leningrad ay hindi pa rin natatapos. Noong Marso 26, may panibagong malakihang pag-atake ng drone magdamag. Nagtipon ng mga drone ng Ukraine sa isa sa pinakamalaking oil refinery ng Russia, ang Kirishi Petroleum Organic Synthesis o KINEV, malapit sa St. Petersburg, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa. Pag-ari ng malaking kumpanya ng gas sa Russia, kayang mag-refine ang plantang ito ng hanggang 20 milyong tonelada ng langis kada taon. Kaya ito ang pangalawang pinakamalaking refinery sa bansa ayon sa kapasidad. Gumagawa ito ng maraming gasolina at petrochemical na ginagamit sa Russia at ine-export sa mga trading partner sa buong mundo. Noong Marso 26, mahigit 20 Ukrainian drone ang tumama sa kritikal na infrastruktura sa lugar na ito.
Kaya muling nag-ulat si Gobernador ng rehiyon Alexander Drozdenko tungkol sa insidente. Gaya ng madalas gawin ng mga gobernador ng Russia sa mga ganitong kaso, sinubukan ni Drozdenko na ituon ng pansin sa mga positibo. Binanggit na matagumpay na napigil ng mga air defense system sa lugar ang iba't ibang Ukrainian drone at idinagdag na walang naiulat na nasawi o nasugatan. Inamin niya na may nasirang bahagi sa isang hindi pinangalanang industrial zone. Habang ipinagmamalaki ng Russian Defense Ministry na napabagsak nila ang halos 100 at 25 Ukrainian fixed-wing drone nung gabi yun. Napilitan ding itigil ng bansa ang operasyon ng mga flight sa ilan sa pinakamahahalagang paliparan nito. Kabilang ang Sheremetyevo sa Moscow at Pulkovo sa St. Petersburg. Hindi titigil ang ganitong pag-atake at malamang na lalong titindi at sisira pa habang tumatagal ang digmaan. Nung una, kailangan mag-focus ng Ukraine sa pagtatanggol sa teritoryo at pagpigil sa pag-atake ng Russia. Wala silang oras o sapat na yaman para maglaan sa mga kontra-atake. At wala rin silang mga kagamitan na kailangan para sa malalim at eksaktong pag-atake sa teritoryo ng Russia, gaya ng mga drone at missile. Ngayon, ibang-iba na ang kwento. Nakagawa ng himala ang Ukraine sa pagbuo ng sariling industriya ng depensa kung saan daan-daang bagong kumpanya ang nagsimula. Gumagawa sila ng mga bagong malayong misil at makabagong mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto na kayang sirain ang mga pasilidad ng Russia. Mas naging bihasa na rin ang mga puwersa ng depensa ng bansa sa pagharap sa mga pag-atake ng Russia sa mga frontline. Natutuklasan nila ang mga epektibong taktika at nagiging bihasa sa paggamit ng mga ito tulad ng base and bleed strategy, kung saan nililinlang ang mga unit ng Russia na pumasok sa mga tunay na patibong bago sila tuluyang lipulin ng mga drone at putok ng artilyera mula sa paligid. Dahil dito, napalaya na ang militar ng Ukraine para magsimula ng masinsin at magkakaugnay na kampanya ng mga pag-ataking malalim sa teritoryo sa mahahalagang ari-arian at pasilidad ng Kremlin. Hindi lang paisa-isang pag-atake. Sistematikong hinahanap, tinatarget at pinapasabog ang mga pipeline, refinery, tanker at pantalan. Kahit kulang pa sa lakas ang Ukraine para tuluyang wasakin ang mga pasilidad, bawat pinsala, gaano man kaliit, ay naiipon pa rin. Mahalaga ang papel ng bawat drone at tama, dahil bawat sunog o pagsabog ay nagdudulot ng pinsala at pagkalugi na dapat ikabahala ng Russia. At sa tuwing tinatamaan ang isa sa mga pangunahing pasilidad na ito, kadalasan ay kailangan itong pansamantalang ihinto ang operasyon, habang inilikas ang mga tauhan, pinapatay ang mga sunog, at sinusuri at inaayos ang mga nasirang bahagi. Sa ganitong kalalaking pasilidad, ilang oras na pagtigil ay maaaring magdulot ng $milyong na lugi. Kaya kapag napapatigil ng Ukraine ang operasyon ng ilang refinery, kahit ilang araw, malaking bagay na yon. Tinatama nito si Putin at mga kasabot niya sa Kremlin sa pinakamasakit na bahagi, ang kanilang bulsa. Ang bawat pag-atake ay napapahina sa ekonomiya ng Russia, kaya hirap silang makalikom ng pondo para ipagpatuloy ang digmaan. Dahil hirap na ang bansa sa pagre-recruit, mas maraming kaswalti kaysa kaya nilang tugunan, at walang malalaking tagumpay sa lupa, lalong sumasama ang sitwasyon ni Putin. Naipit siya sa digmaan na imposibleng mapanalo habang lalong lumalakas ang kalaban. Lubos ng wasak ang ekonomiya ng kanyang bansa. Marami sa kanyang mga kaalyado ay halos iniwan na siya. Patuloy na inihiwalay ng pandaigdigang komunidad ang kanyang mga mamamayan at pinarurusahan ang kanyang mga oligarko. At ang nadiisang pag-asang mahigpit niyang kinakapitan sa lahat ng oras na ito, ang kanyang masaganang industriya ng langis, ay umabot na sa pinakamahinang kalagayan nito. Para sa Ukraine, samantala, ang taktika ng pagtutok sa mga pasilidad ng langis ay tiyak na nagbubunga ng maganda. Paulit-ulit, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang pagsira sa industriya ng langis ng Russia ang pinakamabilis at epektibong paraan upang wakasan ang digmaan at pinapatunayan nito ng datos. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa ganitong mga pag-atake, o kaya idagdagan pa ito gamit ang karagdagang mga drone o maging mga pag-atake ng missile, wala nang ibang magagawa si Putin, kundi iurong ang kanyang mga tropa o panuorin ang buong bansa niya na masunog hanggang sa tuluyan. Ngayon, alamin pa kung gaano kalala ang naging epekto ng digmaan para sa Russia sa video na ito, na tumatalakay kung paano nabaliktad ng Ukraine ang sitwasyon laban sa kanilang mananakop, at inilalahad ang isa sa pinakamapaminsala at pinakamatinding araw ng labanan hanggang ngayon. Kung nais mo ng kakaiba, panoorin ang video tungkol sa kung paano nagsimula na mag-deploy ang Ukraine ng mga susunod na henerasyong humanoid robot na parang mula sa science fiction bilang bahagi ng kanilang mga operasyon sa frontline. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa maiinit na balita at pagsusuri sa mga bagong issue sa militar sa buong mundo.